Magandang araw po. Ngayon ay ikukwento ko ang tungkol sa mga scooter na itinuturing na makabagong teknolohiya nung unang lumabas. Gumamit sila ng mga matatapang na technical na solusyon na nauna ng ilang dekada sa panahon, kaya naging unang komersyal na matagumpay na scooter ang pinakaunang modelo ng kumpanya. Amerikanong teknolohiya ito na tinatawag na Salisbury. Dito, lumabas ang Variator ng mas maaga kaysa sa mga kompetensya, pati na ang maraming features para sa mga gumagamit ng kotse na nagpapadali sa paggamit at pagpapatakbo nito. At syempre, napakaganda ng disenyo ng mga scooter na ito. Pinangarap ito ng marami mula sa Hollywood stars, negosyante, hanggang sa mga batang lalaki sa malalayong bahagi ng Amerika. Kwento ito ng Salisbury Scooter. Nasa channel kayo ng Cross Moto. Masayang panonood! Naganap ang kahangahangang kwentong ito sa kapanapanabik na yugto ng kasaysayan ng Amerika. Sa huling bahagi ng Dakilang Depresyon, ikalawang digmaang pandigdig at post-war boom. Revolusyonaryo ang disenyo at pagkakagawa ng mga scooter ng Salisbury. Naisa na nilang sakupin ang merkado, pero nagkulang sa pera ang kanilang lumika kaya nagwagi ang mga kakumpetensya. Salisbury. Karamihan sa bagay sa mundo ay nagsisimula sa ideya, tulad ng pagkakagawa ng scooter ni Salisbury. Maaaring simulan ng kwento sa ilang salita tungkol sa kanyang lumika. Si Esley Foster Salisbury ay ipinanganak noong 1907 sa bayan ng Elgin, lalawigan ng Manitoba, Canada. Noong Hunyo 14, 1927 naging mamamayan ng Estados Unidos si Salisbury at lumipat sa California. Noong Dakilang Depresyon, naisip ni Foster na gumawa ng mas mura ayon sa kanya. Isang mura at maginawang sasakyan na magdadala sana sa bansa tungo sa kasaganaan. Ang ideya ng paggawa ng scooter ay naisip ni Salisbury noong 1935 nang nakita ni Foster si Amelia Mary Earhart na nagmamaneho ng motoped scooter na gawa noong 1916 sa pagitan ng mga hangar sa paliparan. Si Amelia ay isang sikat na Amerikanong piloto at unang babaeng tumawid sa Atlantic sa eroplano. At noong 1935, itinatag ni Salisbury ang isang kumpanya na sa simula ay tatawaging Motor Glide. Noong 1936, sina Esley Foster Salisbury at Austin Elmore ang nagdisenyo ng unang motorized scooter ng kumpanya. Ibinigay ni Foster ang una niyang motor glide kay Roscoe Turner na ipinakita ito sa National Salon ng Eroplano at Bangka sa Los Angeles noong Pebrero 1936. Malaking tagumpay ito, gustong-gusto ng publiko ang scooter at si Roscoe ang naging muka ng kumpanya. Ang motor glide ay may bigat na 29 na kilo, nilagyan ng 2-stroke na makinang Evinrude na may lakas na 5/8 horsepower, 5-inch na gulong at mga gulong na General Jumbo Jr. na may sukat na 3.5/12. Matigas ang suspensyon at ang preno ay nasa likurang gulong lang. Umaabot ng hanggang 45 km/h ang bilis ng scooter. Pinapaandar ang makina sa pagtulak at ang puwersa ay dumadaan sa gulong sa pamamagitan ng friction roller. Maayos ang roller tuwing tuyo, pero madalas dumulas kapag umuulan. Ginawang kadena ni Salisbury ang transmisyon, pero ngayon kailangan patayin ang scooter tuwing traffic light at itulak para paandarin ulit. Ang mga roller na bersyon ay may mekanismong parang clutch, kaya di na kailangan patayin ang makina sa intersection. Pagkaraan ng isang taon, noong 1937 inilabas ang Motor Glide Deluxe model. Naisip agad ni Foster na gamitin ang mga sikat na tao tulad ng mga piloto, artista sa Hollywood at iba pang personalidad para i-promote ang kanyang mga scooter. Halimbawa, sa litratong ito, makikita ninyo si Freddie Bartholomew, isang Hollywood megastar noong dekada 30 at masayang may-ari ng unang motor glide na inilagay sa bentahan. Nasa 300 motor glide ang nagawa at ang unang produkto ng kumpanya ay nakakahalaga ng $100 at $55 noon. Noong 1937 nang tagumpay si Foster nang inilabas niya ang ikalawang henerasyon ng Aero at Aero 30. Tinakpan ni Salisbury ng mga panel ang makina, pinalitan ng 2-stroke na Evinrude engine ng 4 na stroke na 100cc Johnson na may katulad na lakas at binabaan ng presyo ng 25%. Tagumpay ito. Gustong-gusto ng lahat ang scooter na ito, mula sa mga bituin sa Hollywood, negosyante, hanggang sa karaniwang binata at dalaga sa bansa.
Pansinin ang ilaw sa harap na nakakabit ng bahagya sa itaas ng busina at ng itaas na bahagi ng manibela. Ito ang pinakamagandang paraan para malaman na ang nasa harap mo ay isang Aero 27. Nakita ni Foster ang maraming posibleng komersyal na gamit ng Aero. Trabaho ng pulisya tulad ng pagmonitor ng paradahan, paghahatid ng sulat, dyaryo, telegrama at mga sasakyan ng auto dealer. May ilang scooter na tricycle ang disenyo at kayang hilahin ng dealer gamit ang kotse at bumalik sa opisina sakay ng trike. Paglipat ng tauhan sa paliparan, movie studio at bodega. Gaya ng makikita sa maraming lumang larawan, matagumpay na naipromote ni Salisbury ang Aero sa ilang industriya. Para sa ilang gawain, nilagyan ng sidecar ang motorsiklo. Mahigit 1,000 lang ang na-release na second generation na scooter. Malamang makakabenta pa si Foster na mas marami, pero hindi kaya ng maliit niyang pabrika maglabas ng ganong karaming produkto. Ang ikatlong henerasyon ng scooter tulad ng Model 40, 50 at 60 ay naging tunay na technological na himala. Hindi nagpakampante si Salisbury at ang kanyang koponan kahit matagumpay ang Aero at nagpatuloy silang gawing mas mag-inhawa at practical ang scooter. Si Foster at ang kanyang koponan ang nag-imbento ng otomatikong clutch at variator na tuloy-tuloy na transmisyon. Wala ni isang ibang tagagawa ng motorroller kahit na lumipas ang 10 hanggang 15 taon, maging ang Vespa at Lambretta ang nakalapit sa antas ng teknolohiya na inilagay sa motor glide. Pansinin ang ilaw sa manibela, palatandaan ito ng mga modelong taong 38 at 39. Bilang bahagi ng kampanya sa pag-aanunsyo, ang Salisbury at General Tire and Rubber Company na gumagawa ng gulong ng lahat ng motor glide scooter ay nag-sponsor ng 2 aktor na naglakbay sa Amerika gamit ang motor glide scooter noong taglamig ng 1,938 at 1,939. Bumisita sila sa malalaking lungsod, nagsimula sa Los Angeles at natapos sa New York matapos ang 50 araw. Umabot sa 7,885 kilometro o 4,900 milya ang tinakbo nila. Karani konsumo ng gasolina ng motor glide ay 2 litro bawat 100 kilometro. Pagsapit ng 40, gumawa si Foster ng mas malakas at mas malaking scooter na gamit pa rin ang variator. Ito ang ika-4 na henerasyon ng sasakyan ng kumpanya mula modelo 70 hanggang 74. Tumaas ang lakas ng makina mula 1.5 kabayo sa modelong 60 hanggang 2.5 kabayo. Sa simula ng digmaan, hinarap ni Salisbury ang ilang pagsubok. Nakatutok ang ekonomiya sa militar at ipinatupad ang prioridad sa pagbili. Kasama sa sistema ang internal combustion engine na kailangang hanapin ni Foster ng husto para mapanatili ang produksyon ng mga scooter. Noong panahon ng taong 40 hanggang 45, ang karamihan ng mga motorroller ay naipadala sa militar o sa mga kontratistang gumagawa ng armas. Ang motor glide ay tapat na katuwang ng mga tauhan ng paliparan, base ng hukbong dagat at malalaking kumpanya. Nakaipon ng humigit kumulang 2.5 hanggang 3,000 piraso ng ika-4 na henerasyon ng mga scooter. Sa gitna ng digmaan, naganunsyo ang hukbo ng bidding para sa motorisadong scooter na gagamitin sa pagsalakay sa Europa. Noong 1943, gumawa ang Salisbury ng prototype na pwedeng lagyan ng sidecar at may 5 horsepower na makina, ngunit tinanggihan ito ng mga general sa punong himpilan. Sa panahong ito ng kasaysayan, nanalo ang Cushman sa laban para sa kontrata ng gobyerno sa mga scooter. Mas simple at mas mura ang mga scooter nila kumpara sa mga gawa ni Salisbury, kaya naging malinaw ang naging desisyon ng mga opisyal ng militar. Pagkatapos ng digmaan, hirap sa pera si Foster at ang kumpanya niya, kaya naghahanap si Salisbury ng sponsor na susuporta sa scooter business at magbibigay ng kapital para mapabilis ang produksyon sa panahon ng kapayapaan. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, nagdisenyo si Salisbury at ang kanyang kumpanya ng wind tunnel para sa fighter plane, dahilan ng pagsalib nila sa ibang kumpanya ng kumpanyang Avion Inc. na agad namang pinalitan ang pangalan bilang Salisbury Motors Incorporated. Pagkatapos ng digmaan noong 1946, napunta ang kumpanya sa pagmamay-ari ng Northrop Aviation Group. May sariling kapital si Foster. Ngayon, narating natin ang Salisbury Model 85, bunga ng pinagsama-samang kasanayan at karanasan ng Salisbury sa paggawa ng scooter. Kahanga-hanga talaga ang ika-5 henerasyon ng scooter, Model 85. Pinagandaan ang paggawa nito. Ang kakaibang disenyo na parang galing sa kalawakan, matibay na 318cc 4-stroke at 6 horsepower na makina, espesyal na ginawa para sa scooter na ito, kasama ang sariling variator ng kumpanya at mga pedal ng gas at premyo na parang kotse, ang nagpapatunay na pangarap talaga ang motorroller na ito.
Kahanga-hanga ang scooter na ito sa lahat ng aspeto hanggang malugi ang Salisbury Motors noong Agosto 1947. Noon, ang mga Italianong scooter ay may dalawang stroke na makina, malaking mechanical na transmission, hindi komportableng clutch lever para sa kababaihan, mahirap gamitin na kambyo at preno, at kulang sa espasyo para sa bagahe. Ang Salisbury 85 at hindi ako natatakot sa ganitong paghahambing ay parang Rolls-Royce ng mga Motoroller pero hindi ibig sabihin na wala itong mga kapintasan. Sa modelong 85 may kickstarter pa rin ito at ang preno ay nasa likurang gulong lang gaya ng unang modelo ng kumpanya. Ang 85 ay ipinakilala muna sa mga motorista bilang isang magaan at madaling dalhin na sasakyan na may otomatikong transmisyon at control na hindi nangangailangan ng karagdagang kasanayan. Umupo ka sa Salisbury, gamitin ang parehong pedal gaya ng sa kotse at magmaneho ng walang alala. Dahil sa mahaba, mababa at makinis nitong itsura, ang modelong 85 ay mukhang futuristiko, parang karakter sa science fiction pelikula. Gayunpaman, natalo ang magandang scooter. Ang pangunahing kakumpetensya ng Salisbury, ang Cushman, na yumaman sa kontrata ng militar nung digmaan, ay agad pumasok sa merkado ng sibilyang motor olyer noong 45 at aktibong inaalok ang produkto sa kabataan at iba pa. Halos isang taon, nagbisenyo ang Salisbury ng makina, kahit sinabi ni Foster na may magandang makina na pwedeng bilhin mula sa ibang kumpanya at gamitin sa scooter. Nagtatayo rin ang kumpanya ng bagong pabrika. Sinimulan ng Salisbury Motors ang paggawa ng makina at scooter noong kalagitnaan ng 1946 isang taon matapos ang digmaan at mas huli kaysa sa pagsisimula ng bentahan ng scooter ng Cushman. Kahit may malaking kalamangan ang Cushman pagkatapos ng digmaan, napakaganda pa rin ng Salisbury Model 85 na scooter. Kamangha-mangha ang bagong disenyo, maasahang makina at magandang stepless transmission, malaki ang demand. Nang masolusyonan ng Salisbury ang problema sa produksyon, dumami ang paggawa ng scooter at tila umaangat ng Salisbury. Kahit nagsikap ang kumpanya na mapanatili ang positibong budget, tumaas ang produksyon at benta at bumaba ang gasto sa paggawa ng modelong 85, hindi pa rin maganda ang kalagayan ng Salisbury. Patuloy itong nabigo dahil sa mataas na gastusin at kakulangan ng materyales at pyesa. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagkalugi at noong Agosto 20, 1947, idineklara ng kumpanya ang pagkabangkarote. Pagkatapos ng insidenteng yon, ipinagpatuloy ng Wayne Manufacturing ang pagbebenta sa publiko ng ilang Model 85 matapos bilhin ang mga makina matapos ang pagkalugi. Ang mga tagahanga at tech enthusiast ng Salisbury sa kanilang website na pinagkunan ko ng karamihan ng impormasyon para sa kwentong ito ay nagtala na sa Model 85 na kagawa ang kumpanya ng 6,000 at 500 unit sa dalawang bersyon, Standard at Deluxe. Kasabay nito, ang karamihan ay nagawa sa hindi pa kumpletong taong 47. Ilalagay ko ang link ng website sa video description para sa gustong mag-aral pa ng kasaysayan ng Salisbury. Pagsapapit ng dekada 50, karamihan ng Amerikano ay may sariling sasakyan kaya bumaba ang demand sa mga scooter. Mas tumagal ang Cushman, natigil lang ang paggawa nila ng mga scooter noong 1965. Ganiyan ang kwento ng mga Motoroller ng Salisbury, mga kaibigan. Ang mga Motoroller na mas advanced pa sa industriya ng 15 hanggang 20 taon ay hindi nagtagal sa merkado kahit maganda ang kalidad at disenyo dahil sa problemang pinansyal ng kumpanya. Ang mga Motoroller ng Salisbury ay makulay ngunit hindi kilalang bahagi ng kasaysayan ng motorsiklo sa US. At umaasa ako na nagawa kong bigyang liwanag ito. Dito nagtatapos ang aking kwento. Madaling suportahan ang ginagawa ko. Mag-like kayo kung nagustuhan ninyo ang video, mag-iwan ng komento. Baka may alam kayong interesting na sasakyan na hindi ko nabanggit at ibahagi ang video sa mga kakilala ninyong interesado rin sa mga motorsiklo at scooter. Kasama nyo ang Cross Moto Channel. Hanggang sa muli!